Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang Balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang Balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito ang mga headline ngayong linggo. Tesla Optimus versus Unitree, G1. Nagsimula na ang labanan ng mga robot. DeepSeek returns, bagong breakthrough sa AI efficiency. Shape-shifting robots. Pinawaw ang mga siyentipiko. Sora 2, binago ang realidad. Claude's Sonnet 4.5. Ang AI na hindi napapagod. AI, actress Tilly Norwood, gumugulo sa Hollywood. Umpisahan natin sa showdown ng AI robots. Sa pinakabagong demo ng Tesla Optimus Gen 3, ipinakita ni Elon Musk ang robot na marunong mag-stretch, magbalanse at kumilos na parang tao. Lahat autonomous, walang operator na nagmamando. Pero hindi rin nagpapahuli ang Unitree G1 mula China. Kahit ibagsak o itulak, bumabangon pa rin. Sa presyong $16,000. Abot kaya na ito ng mga laboratorio at maging ng mga estudyante. May humanoid robot na sila. May kontrobersya lang, may balitang nagsisend ito ng data pabalik sa China. Habang usap-usapan ito, plano naman ni Musk na mag-deploy ng 10,000 Optimus units sa Tesla factories. Dalawang magkaibang approach, dalawang bansa. Tesla gusto ng robots na kayang mag-isip tulad ng tao. Unitree naman robots na matibay at matatag gaya ng tao. Sa laban ng talino at tibay, mukhang tabla muna. Bumalik ang Chinese AI company na DeepSeek at muling ginulo ang industriya. Ang bagong modelong V3.2X ay gumagamit ng Sparse Attention System, kaya't 50% mas mura at mas mabilis kumpara sa ChatGPT o Claude. Kasabay nito, may malalaking balita rin sa global scene. Ang OpenAI Sora, umakyat bilang #1 app sa Apple Store. Si Sam Altman nagplano ng revenue sharing para sa mga creators. Si Mira Murati naglunsad ng bagong platform na Tinker, isang open playground para sa gustong gumawa ng sariling AI.
Sa corporate world, IBM Granite 4.0 ay nagpakitang gilas sa 70% memory efficiency. Ang mensahe, hindi na paramihan ng laki ng model, kundi pagalingan sa paggamit. Sa UC Berkeley, nakagawa sila ng shape-shifting robots, kayang magbago ng hugis depende sa task. Isang robot pwedeng maging kamay, pa o gear, parang transformer pero totoong prototype. Gamit ang genetic algorithm, natututo itong mag-optimize ng sarili. Mas konti ang parts, mas matalino ang galaw. Sa China, may soft robot na 8 mg lang ang bigat pero kaya magbuhat ng doble sa bigat nito. Sa Korea naman, ipinakilala ang humanoid na CoPX na natututo sa totoong mundo. Sa mga robot competitions sa Seoul may AI archery, robot soccer at exoskeleton races. Nakakatuwa pero nakakatakot din. Dati, alaga ng tao ang mga robot, ngayon, kasabay na natin silang nakikipaglaro. Sora 2 ng OpenAI binura ang linya sa pagitan ng real at AI. Pwede mo nang i-insert ang sarili mong mukha at boses sa pelikula. Isang cameo feature na literal na ikaw sa kahit anong movie. Marami ang nabigla sa sobrang realism. Pati si Sam Altman, ginawang meme, lumabas sa Skibidi Toilet, anime, at kahit South Park. Nakakatawa pero may seryosong issue. Dahil default na naka-opt-in ang content sources, kahit hindi ka pumayag, pwedeng magamit ang likeness mo. Tinawag ito ng ilan na the death of copyright. Sa kabila ng kontrobersya, Sora 2 nagbukas ng bagong panahon ng storytelling. Hindi na imagination lang, imagination turned real video na. Anthropic's Claude Sonnet 4.5, isang AI developer na literal na di napapagod. Kayang gumawa ng app, mag-code, at mag-debug ng 30 oras tuloy-tuloy. May built-in memory, context awareness, at real-time coordination. Sa bagong Agent SDK, pwede ka nang gumawa ng sariling AI assistant na marunong mag-organize ng tasks mo. Isang Claude na programmer, secretary, researcher, lahat-lahat. Pero tanong ng mga analyst, kung kaya nang palitan ng AI ang buong department, saan pupunta ang tao? Ang sagot, kung di mo kayang lampasan ang bilis ng AI, gamitin mo ang bilis nito para sa sarili mong advantage. Kilalanin si Tilly Norwood, ang bagong it girl ng Hollywood na hindi tao. Isang 100% AI-generated actress, may Instagram, screen test, at pati brand endorsements. Pero marami ang kinilabutan. Si Emily Blunt nagsabing, "That's scary." Si Simulio naman, "Unfair advantage. She's built from thousands of real actors." Depensa ng creator, si Elaine van der Velden, "Tilly is not a replacement. She's digital art." Pero ironic, dahil minsan din niyang sinabing gusto niyang gawing next Natalie Portman si Tilly. Nagbabala ang SAG-AFTRA. Creativity must remain human. Pero habang ginagamit na ng fashion brands tulad ng Guess at J. Crew ang AI models, mukhang hindi lang artista ang mawawala ng trabaho, pati model, influencer at extra. Si Tilly, patunay na dumating na ang unang immortal star ng Hollywood. Ka-AI narinig ninyo ang mga balitang magbabago ng hinaharap mula quantum breakthroughs, AI governance, brain-like models, safety regulation, developer empowerment, hanggang sa light-powered computing. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI voice master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao.
Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hi everyone, I'm Janet Toral. I'm a writer, trainer, and speaker and coach on various topics including e-commerce, digital marketing, leadership, and recently on topics like artificial intelligence and freelancing too. Nagsimula akong gumamit ng AI siguro mga 2 years ago. Tama ba? 2 years ago, nung unang lumabas si ChatGPT. At that time, parang sinubukan ko lang siya kung paano ko mai-improve yung aking mga graphics sa Canva, no? And then later on, yung paano ko siya magagamit para ma-improve yung aking mga article writing. So, of course, it's a big relief kasi dati ang tagal-tagal magsulat, di ba? Pero ngayon, ang sarap dahil meron kang ka-brainstorming, meron kang nakakatulong na mag-further develop ng mga ideas mo, at saka pwede mo rin siyang gamitin kung halimbawa gusto mo i-check, baka mamaya ma-misinterpret yung sinulat mo o kaya may mga ma-miss ka ng mga areas, di ba? Actually, yung AI ngayon, it has helped me in my daily life. Talagang halos ginagamit ko na siya sa maraming bagay, no? Apart from writing, ka-brainstorming ko rin siya kapag gumagawa ko ng mga research presentations, sa pag-prepare ng aking mga speaker notes. Pati sa BNI, nagagamit ko siya pag nauubusan ako ng ideas kung paano ko gagawin yung aking weekly presentation. Pati na rin yun sa mga contracts, sa mga agreements. At kapag nag-a-analyze ako ng data, kapag nag-review ako ng mga multiple data tables, so kahit pa paano nagagamit ko rin siya to process the content better. Kaya malaking tulong talaga siya. And of course, nagagamit din natin siya sa mga videos, sa 3D product design, sa pag-optimize ng logistics, routes, sa paggawa ng mga data dashboard. Talagang sobrang dami niyang gamit, no? Marami akong gustong i-share to the public about AI. And I think that's the reason kaya sinulat ko yung librong Smarter with AI. Kasi ang naisip ko, like me, no, I started not so confident in how to use it. And I'm sure there are a lot of people who feels the same. So siguro wag silang matakot mag-experiment. Mag-ikant lang sila kapag nag-share sila ng information. Wag din sila basta-basta magsa-sign up sa mga kung anong tools kasi baka mamaya may mga gumagawa na rin ng mga fake sites para makakollect ng information tungkol sa atin o makakollect ng sensitive data tungkol sa atin. So, don't hesitate to ask for help, ask for advice from other people on how they use it. AI can help people in a lot of ways, no? Pagdating sa education sector, syempre kung hindi ka magaling mag-Filipino, pwede mong gamitin yung mga OCR features na ngayon ng AI para kunan siya ng picture tapos pa-translate mo in other languages, di ba? So, ganun din. If you've seen materials written in other languages and you would like to be translated to Filipino or to English for better understanding, magagawa mo rin siya. Pagdating sa business, actually, halos lahat ng ginagawa mo sa business, from marketing, communications, product development, product design, financial analysis, magagamit mo siya para tulungan kang mapabilis pa yung ginagawa mo. Pagdating naman sa everyday living, of course, no, kapag halimbawa kailangan mo mag-aral ng first aid, pwede ka mag-research, di ba? Kapag halimbawa gusto mong mag-experiment ng recipes, pwede ka rin mag-research. Planning for a vacation, planning for a trip, o kaya meron kayong mga topics na gustong i-explore, you can also use the platform to learn more about it. My final message or advice sa mga nanonood ng video ito o nakikinig sa atin about embracing AI, siguro maging responsible tayo in using it. Minsan nakaka-overwhelm yung mga platforms like kung paano natatransform yung mga itsura natin, paano nagki-create ng certain level of illusion, and you can even create avatars of not real people, no?
Pero siguraduhin natin na gamitin natin to ethically at wag tayo misinform ng tao. Maging responsible tayo with the way you use it. Thank you for watching. Ako si Mon Ibrahim. Ako ngayon ay isang ay retiree. Dati ho akong undersecretary ng Department of Information and Communications Technology. Ngayon po, ako ho ang Vice Presidente ng Analytics and AI Association of the Philippines at isa rin akong manunulat. Meron akong regular opinion column every Tuesday tuwing Martes ho sa Manila Bulletin. Ako ay nag-umpisang gumamit ho ng AI, matagal-tagal na rin ho. Alam niyo ho ba na tuwing gagamit ho tayo ng Waze o gagamit ho tayo ng mga ibang ating mobile apps ngayon, karamihan ho dito ay gumagamit na ho ng AI nang hindi ho natin alam. Kasama na ho dyan yung paggamit ho ng Google at paggamit ho ng Gmail. Ngunit ang paggamit ko ho ng AI sa aking trabaho ay nagsimula po ito nung lumabas po yung tinatawag nating ChatGPT noong September 2021. Ang katotohanan nga po ay ako ho ang kauna-unahang manunulat na naglabas ng isang article sa dyaryo na 100% hong gawa ng AI. Ito naman ho sinabi ko sa lahat ng aking mga tagasunod na at ito ho'y nangyari nung Enero nung bagong taon ho ng taong 2022. At magmula ho noon, parati ko na ho akong gumagamit ng generative AI na tinatawag sa lahat ho ng aking mga ginagawa, hindi lang sa aking pagsusulat, pati na rin ho sa aking paggawa ng mga speeches, pagre-research, yung iba pang bagay katulad ng paggagawa ng data analytics, ginagamitan ko na rin ng AI yan. At hindi lang ho ChatGPT ang ginagamit ko, gumagamit din ho ako ng iba-iba, katulad ho ng Gemini na ito ho yung AI, generative AI ho ng Google, at Perplexity, yung ginagamit ko rin yung Copilot ng Microsoft, at depende ho sa gusto kong gawin, iniiba-iba ko ho ang mga ginagamit kong mga AI tools. Ito ay isang malaking tulong at hindi ko ho ma-imagine ang buhay ko nang hindi ho ako gumagamit ng Waze, nang hindi ho ako bumibili ho sa ating mga e-commerce platform katulad ho ng Lazada at Shopee. Yan ho ay AI-enabled na. Kaya pag nagsha-shopping ho kayo dyan, magugulat na lang kayo na bakit niya natatandaan yung mga tinignan nyo ho mga produkto. Kasi po, AI-enabled na ho yan. Tayo ho ay dapat wag matakot sa paggamit ho ng AI. Ito ho ang future ho ng future ho natin, at wag dapat magdulot ng pangamba, at kung tayo man ay nangangamba, mag-umpisa ho siguro tayo sa pag-intindi muna kung ano ba ito, at subukan natin gamitin, at doon natin malalaman kung ito ba ay makakatulong ho sa atin o hindi. Yan ho ang aking panghuling mensahe sa inyo. At lubos ako nagpapasalamat sa pagkakataong mabigyan ko ho kayo ng mensahe tungkol ho sa paggamit ko ng AI at paano ho nito napabuti ang aking lahat po ng aking mga gawain dito sa bahay at sa aking trabaho. Maraming salamat po. Great day. Mabuhay. Mga ka-AI, ako nga pala si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ma-access ang Sora Duo ng libre. Handa ka na? Tara, simulan natin ang AI tutorial na ito. I have no idea.
Is this some kind of experiment? He looks serious. You good, Sam? You heard them. Jensen, deliver the GPU now. Lumabas na ang Sora 2. At grabe, sobrang astig. Libre na. Super powerful pa. May audio na ngayon, may cameo feature, at parang TikTok ng AI, puno ng generated videos at memes. Ang pinaka-cool dito, pwede mo siyang gamitin kahit wala ka sa US o Canada. Ano nga ba ang Sora 2? Ang Sora 2 ay AI video generation platform mula sa OpenAI. Imagine mo, parang TikTok pero lahat ng videos gawa ng AI gamit lang ang prompt. May mobile version, iOS, at desktop version, plus may social feed para makita mo ang creations ng ibang users. Pwede ka rin gumawa ng AI cameo. Ibig sabihin, pwede mong gamitin ang sarili mong muka sa mga video mo. Paano mo maa-access ang Sora 2 kahit nasa Pilipinas ka? Ito ang trick. Kailangan mo ng invite code at VPN. Mag-download ka ng VPN app tulad ng NVPN, Proton VPN, o Atlas VPN. I-set ang location mo sa United States. Pagkatapos, punta ka sa Sora website. I-enter ang invite code para makapasok. Kung wala ka pang code, maghanap ka sa OpenAI Discord o sa comment section ng mga tutorial videos. Madalas may nagbabahagi doon. At kapag nakapasok ka na, bibigyan ka rin ng 4 na invite codes para i-share sa iba. Somebody share the code. Look, I've got everything open. Just let me in. Please, I want access so bad. Me too. I'm ready right now. Send us the invite code. Paano gumagana ang Sora 2? Kapag nakapasok ka na, makikita mo ang AI feed. Puro AI, generated videos, memes, at experiments. Pwede kang gumawa ng sarili mong video gamit ang generation bar. Ay type lang ang prompt mo. Piliin kung portrait o landscape. Pwede kang mag-upload ng sarili mong video o gamitin ang Cameo para ilagay ang mukha mo sa eksena. Parang AI movie maker sa loob ng isang social app. Astig, di ba? Mga paalala at tips. Iwasan mong gamitin ang mukha ng mga sikat na tao o copyrighted characters tulad ni Will Smith, Darth Vader, Star Wars, etc. Dahil pwedeng masensor. Pero nakakatuwa, gumagana ang mga fictional at cute characters kagaya ni Pikachu. Pwede ka ring mag-remix ng mga existing videos. I-click lang ang remix at palitan ang prompt mo para sa mga gustong maging AI creator. Hindi lang ito laruan. Sora 2 ay bagong platform para sa mga AI filmmakers, editors, at storytellers. Kung gusto mong sumikat bilang AI creator, ngayon ang perfect timing. Dahil bago pa lang ito, unang-unang makikinabang ang mga early adopters. Kaya mga ka-AI, kung gusto mong subukan ang Sora 2, maghahanda ng VPN, humanap ng invite code, at simulan mo na ang AI video journey mo. Ako po si The Voice Master, Pocholo de Leon Gonzalez, at ito ang iyong AI tutorial. Sora 2 is insane. How to access Sora 2 for free with invite code. Huwag kalimutang i-follow at i-subscribe sa AI Talks with the Voice Master sa YouTube, Facebook, at TikTok. Tandaan, sa panahon ng AI, hindi sapat ang boses mo. Dapat marunong ka ring gumamit ng teknolohiya. Alright, mga ka-AI, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang ilang simple pero napakahalagang tips para hindi ka mapabilang sa mga mawawala pagdating ng 2030. Una, aralin mo ang AI. Hindi para palitan ka, kundi para tulungan ka. Huwag mong katakutan, gamitin mo siya bilang tool para mapabilis, mapaganda at mapalawak ang kaya mong gawin. Alright, so pangalawa, maging curious. Hindi defensive. Ang dami kasi mga defensive dyan, mga AI haters. Nakala mo sila lang ang magaling. Yung mga taong sarado isip, sila yung unang mawawala. Yung mga FOBO, fear of being obsolete. No? Pero yung mga nagtatanong, nag-e-eksperimento at willing matuto, sila magiging susunod na leader ng bagong mundo. Pangatlo, mag-invest sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging programmer o scientist, pero kailangan mong matutong mag-isip gaya nila. Analytical, strategic, at creative. Yan.
Pero sa panahon ng AI, creativity and empathy ang pinakamahalagang kapital ng tao. Yun lang ang meron ako. No, creativity and empathy. Kaya sigurado hindi ako mawawala ng trabaho. Pero yung mga talent lang ang meron, walang empathy at creativity, goodbye. At panghuli, tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfecto sa simula. At hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Ang kailangan lang, magsimula. Dahil habang nagdadalawang isip ang iba, ikaw, nag-a-adapt na. Panis! Talo mo sila kasi ikaw, nag-adapt ka na. Sila, nag-iisip pa. Alright? So ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. At ito ang AI Talks with a Voice Master. Ang programa nagtuturo, nagbibigay ng inspirasyon at nagbubukas ng isip ng bawat Pilipino para sa AI Revolution. Alright, sundan niyo po ako sa aking mga social media accounts. Sa Facebook, The Voice Master, Creative Voices, AI Voice Master, at AI Talks with the Voice Master. At i-like ang aming mga pages, AI Education PH, AI Negosyo, at Creative Voices Productions. Alright, so pakinggan ninyo ang mga previous episodes namin. Nasa Spotify na po tayo. Kung hindi nyo pa napapanood, yung iba, nasa Spotify na tayo. At subscribe kayo sa YouTube channel, The Voice Master, para hindi nyo ma-miss ang susunod na AI Talks. Nandun rin po tayo. May AI Talks with the Voice Master channel po tayo sa YouTube. At lagi nyong tatandaan mga ka-AI, sa panahon ng AI, ang tunay na lakas ay nasa taong marunong magbago, mag-adapt at magbigay ng inspirasyon. With that, marami pong salamat. Ito po ang AI Talks with the Voice Master, where the future speaks Filipino. God bless everyone! Bye-bye! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pang mayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. Ay para sa masa, sa radyo humahatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master. Hey, ay para sa masa, ay para sa masa, sa radyo humatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong